Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati ng isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. The book that we're gonna learn today is in the book of Nehemiah. The book of Nehemiah. The foundational verse that we're gonna learn. Alam nyo, pag binasa natin tong Nehemiah, it is a very fictional book, daming action na mababasa natin, but all of this points to Jesus Christ. Yes, who is Nehemiah? He's the rebuilder of the broken walls of Jerusalem. Yes, that's true. Ang gandang basahin yan. Don't miss it. Basahin nyo to mga kapatid. Every time we learn here, yung verse na binabasa ko, if you can read the whole chapter, the whole book, do it. Okay? The foundational verse in the book of Nehemiah is Nehemiah chapter 2 verse 4 to 5. Nehemiah chapter 2 verse 4 to 5. Then the king said to me, "What do you request?" The king, "If it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judah, to the city of my father's tombs, that I may rebuild it." Basahin natin sa Tagalog. In Tagalog version, "Ano ngayon ang nais mo?" tanong ng hari. "Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan, at pagkatapos sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Juda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno." Kung babasahin natin ito, if we will just read this, maaring matanong natin, maybe we can ask or we might ask ourselves, where is Jesus here? And how can we find Jesus in the book of Nehemiah? Paano nga ba? With the leading of the Holy Spirit. Nehemiah lived some 2,500 years ago and he wrote the book on rebuilding. Siya ang nagsulat ng aklat na yan. It is all about the rebuilding of the walls of Jerusalem. God, however, inspired him. God recorded it for us and placed it in the Bible for all future generations. Maraming aklat na naisulat ng mga panahon na yon. Pero bakit nga ba ang in-inspire ni Lord? Ang naisulat sa Bible is 66 books. Bakit yun lang? Lahat ng nakasulat sa 66 books na yan na nasa Bible, it is for future generations. Because the Word of God is the same yesterday, today, and forever. At kung babasahin natin ang isa na nga sa mga aklat na nasa Biblia, one of the books that is in the Bible, which is the book of Nehemiah, we can always relate to this book. Yes, and the book can really relate to us. The book can really, we can really live by that book. Si Nehemiah, sino ba ito? Nehemiah was neither a preacher nor a prophet. Si Nehemiah, hindi siya preacher, hindi rin siya propeta. Sino si Nehemiah? He was a civil servant. Ibig sabihin ng civil servant, tagapaglingkod sa hari. He is just an ordinary person, an ordinary guy who applied some universal principles that enabled him to rebuild a broken city. And in the process, a lot of broken hopes. Okay, ano ibig sabihin nun? Isang ordinaryong tao, tagapagsilbi sa hari, mga kapatid, pero yung favor ni Lord nasa kanya. Pag sinabang universal principle, what is the principle of God? Tandaan natin yung God's triangle principle. Know God, trust God, obey God. Okay? Pag kilala mo ang Diyos, magtitiwala ka sa Kanya. This is my principle because this is what the Bible is saying. The triangle principle of God is knowing God, trusting God, and obedience to God. Okay? Yan ang universal principle na masasabi ko. Okay? That is what I can share to you. Kaya kung mapapansin ninyo, if you will just notice, if you will just hear me during Sunday service, I always preach on you have to know God more. Kailangan makilala mong mabuti ang Panginoon Diyos. Kasi pag hindi mo kilala si Lord, hindi ka magtitiwala sa Kanya.
At pag hindi ka nagtiwala kay Lord, hindi ka susunod sa Kanya. Amen. Can I see an amen to that? Ayan, good morning kay Adelia Noche Perez. Amen, sabi niya. Amen. Okay. So, ibig sabihin, si Nehemiah, an ordinary person, a civil servant to the king, he applied a universal principle to what? To rebuild a broken city. Yung story ni Nehemiah, years after the Babylonians destroyed the city of Jerusalem, at itong mga Israelites na ito, itong mga Jewish na ito, na kinuha ng Babylonians, inalipin sila, dinala sila sa Babylon. At nung kinuha sila sa Jerusalem, mga kapatid, these Babylonians, they demolished the temple, they broke down the ancient walls, at sinunog nila yung mga city gates ng Jerusalem. So for many years mga kapatid, the holy city, the temple of God, which was built by Solomon, yung templo ng Panginoon, winasak ito mga kapatid. The holy city, the holy temple was in ruin. But Nehemiah was motivated by his passion, motivated by his love to God to restore Jerusalem to what? To its former glory. Gusto niya ibalik yung kaluwalhatian. Gusto niya ibalik yung kabanalan ng bahay-sambahan nila, bahay pagpupuri sa Panginoon. Gustong ibalik ni Nehemiah ito eh. And he took it upon himself to return. Nagpaalam siya sa hari and he encouraged the remnant. Sino yung remnant? Yung mga naiwan na tira ng mga Israelites. They are the people who we call remnant. Kaya abangan ninyo sa mentoring natin, ituturo ko sa inyo ang remnant. Okay? Importanteng maintindihan ninyo yan. So everyone is welcome to join our mentoring class every Wednesday, 7 p.m. Okay? So Nehemiah encouraged the remnant that remained and rebuild the city's broken walls. Alam niyo ba kung ilang araw nila na complete na ma-rebuild yung wall of Jerusalem? How many of us here can answer that? Sige nga, trivia. Sige, survey tayo. How many days did Nehemiah took to rebuild the temple of Jerusalem? Sige, okay? Tip ko lang sa inyo. Nehemiah chapter 6 verse 15. Okay? Note nyo yan. Ilang araw na rebuild ang wall of Jerusalem. Okay? Ilang araw? Sige, yung makakasagot may premyo kay Lord. Pero yung number of days na yun mga kapatid, hindi ganun kadali. Why? Because he suffered tremendous opposition from without and from within. Ibig sabihin, while they were rebuilding, ayun o. Okay, ang nakasagot, unang-una, yung kanina, yung ating third runner-up, 52 days. O, imagine niyo kung gaano kalaki yung wall na yun. 52 days. Tinapos nila ang wall of Jerusalem. Grabe provision ni Lord pero hindi ganun kadali. Bakit? May opposition sa labas, yung mga kaaway, na-expose sila sa mga enemies nila. They were being exposed because the gates were burned, the walls collapsed. Yung mga enemy ng mga Israelites in and out. Not only that, even from within. Even yung mga sarili nilang tao nag-o-oppose. Iniinsulto sila. There was a conflict. Ano ibig sabihin nito? Let's pause for a moment. Ang conflict sa buhay natin, ang circumstances natin, conflict, yung mga tinatawag na contradictions, divisions, will always tear our life apart. Whether it is at home, whether it is in the office, whether it is, or even in the church. Nangyayari yan, ang conflict, ang spirit of division, ang spirit of contradiction, yung bang maikontra lang. Yung basta't hindi lang, ayaw lang niya sumunod. Nehemiah suffered all these things. Even his own people of Israel. They are discouraging them. Ano ba naman? Sabi nga ng iba mga tao kay Nehemiah, kahit yung fax tumalon dyan, magigibay ang ginagawa nyo na yun, useless din yan. It happens.
Yes, even in our own homes, may nangyayari talagang ganyan. Hindi naman lahat ng kamag-anak mo sumasang-ayon palagi sa iyo. Hindi naman lahat ng kaibigan mo, maybe not all of your friends can agree with you in all of your decisions. It happens. Even in the church, not all of the people in the church will agree with you because there are really some people yung sense na makakontra lang. Sa pamilya nangyayari yan, yung mema ang tawag dyan. Mema sabi lang. Hindi madali. As a leader, Nehemiah, who led the wall of Jerusalem to be rebuilt, he suffered a lot. Tandaan natin mga kapatid, unresolved conflicts can do irreparable damage. Yes, pag ang isang conflict hindi na-resolve kaagad, it becomes irreparable. That's true. In Nehemiah chapter 5, he finds the Jews, they faced with the very real possibility that the wall might not be rebuilt due to some conflicts. Kasi merong mga tao na hindi naniniwala. They don't believe that the wall of Jerusalem can be rebuilt. They oppose. Yung ang tawag dyan, yung mga negatron, yung mga nega. Tandaan ninyo, marami sa buhay natin yan. Yung mga taong nega. Yung mga ikaw ay talagang push na push kang lumaban. Yung positive na positive ang dating mo sa buhay. Pero here you go, yung kasama mo and sometimes, asawa mo pa. Sometimes, kasama mo pa sa bahay. Sometimes yung kaibigan mo pa, yung parang hopeless na hopeless ang dating sa kanya ng mga nararanasan mo sa buhay. Yung parang ikaw, tuloy natin. God is with us. Ay naku naman. Magpakatotoo ka nga, wala nang pag-asa. Hindi na natin ma-achieve yan. Wala nang magagawa. We cannot do anything about it. May mga ganun tao talaga. And do you think, hindi naranasan ni Nehemiah? Ilang tao yun? There are many people who opposed. Hindi lang yung mga nasa loob ng Jerusalem, even outside Jerusalem. But what did he do? Meron akong 4 things na isi-share sa inyo as what I have read in the book of Nehemiah. So due to some conflicts that arise during the rebuilding of the wall, it is between members of Nehemiah's own team. Isipin ninyo ha, sariling team ni Nehemiah. Ang tanong, can it happen to us? Of course, yes, precisely, indeed, true. Mangyayari sa atin yan mga kapatid. Anong dapat natin gawin? That is why we read the Bible. Prior to the writing of any contemporary motivational speakers on conflict resolution mga kapatid, ibig sabihin, may mababasa tayong mga libro, yung mga contemporary motivational speakers na yan na napapanood natin sa Reels, sa TikTok, sa YouTube, sa lahat na yan mga kapatid. In the book of Nehemiah, huwag ka nang lumayo. We can see, ilan ba yung 4? Okay? We can learn in the book of Nehemiah 4 crucial strategies. Okay? How did he use these 4 strategies to reconcile their arguments and make it possible for the walls that were destroyed to be rebuilt again? Nako, eto na. 4. Yeah, siguro mas marami pa nga. Pero I found 4 for me and that is what I'm gonna share to you. Number 1. First, strategy ni Nehemiah. First of the 4 components, Nehemiah revealed to us that there is a time to back off. Yes, pinakita ni Nehemiah sa atin dito as you read the book that there is a time to back off. Nehemiah began by backing off. Okay, para magtagumpay sa buhay, una, kailangan matutunan mo kung kailan ka aatake, kung kailan ka aatras ng konti. Yes, there was a wise reason to do so. Bakit kamo? Kasi Nehemiah, if you read Nehemiah chapter 5 verse 6, anong sabi dito? He was very angry. And I became very angry when I heard their outcry and these words. Sino ba namang hindi magagalit? Tao ka lang. Tao lang si Nehemiah. Biro mo yung drive mo para i-rebuild yung wall, then even your own team, makakarinig ka ng mga ng mga negativities, ng mga criticisms, ng mga insults. Sinong matutuwa? Even ikaw. Let's say sa loob ng family mo, meron kayong gustong gawin sa buhay. Kayo mag-asawa, tapos
Yung asawa mo na akala mo susuport sa'yo, yung kasama mo sa buhay na susuportahan ka, siya pa yung unang negative. Sa tingin mo, matutuwa ka? Bilang tao, of course, ang response mo, magagalit ka. Hindi ka matutuwa. Walang matutuwa ng ganun, mga kapatid. No? So, Nehemiah became very angry. But he was wise enough to know that when this happens, the best thing that we can do is to back off and give what? Some serious thought to the situation. Okay, importante ito sa atin. Pag dumatating ka na sa point ng buhay mo, okay, na naiinis ka na, huwag kang magpapadala sa galit. Anong ginawa ni Nehemiah? Verse 7, I pondered them in my mind and then accused the nobles and officials. I told them, you are charging your own people interest, so I called together a large meeting to deal with them. Anong ibig sabihin nito? Nagpasya akong harapin ang mga pinuno at mga hukom, pinaratangan ko sila ng ganito. Ano't nagawa ninyong magpautang ng may tubo sa inyong mga kababayan? Ibig sabihin nito, this phrase in our English Bibles, it translates the Hebrew words meaning to counsel or give advice. Okay, in theology, itong sinasabing to counsel or to give advice, it is the inner man, the heart to counsel. Ibig sabihin, he learned to control himself. He learned to control himself at that point na nagagalit na siya. Imbis na sumabog siya sa galit, instead of he allowed himself to explode in anger, he seek counsel. Nag-isip siya, mga kapatid. In other translation, sabi dito, serious thought. Sabi ng translation sa New King James, I pondered them in my mind. Teka muna. Same thing that we should do. Pag nagagalit, mag-isip muna. Anong magagawa ng galit? Anong magagawa ng emotional mo? Pag-isipan mo muna. Kaya ang ginawa niya, miniting niya yung mga leaders, yung mga judges. So ibig sabihin, Nehemiah was literally saying, I backed off and listened to my heart and I took counsel with my heart. Instead na magpadala ako sa galit, umatras muna ako. Might be, kumuha siya ng huminga ng malalim, nagpahangin, nag-isip, and it helps. I backed off and I took counsel with my heart. I-apply natin sa buhay natin. Many times, if we want to do something, if we are working in some project or some mission or something that we do in the church, we do in our family, and things are not going right, huwag magpapadala sa galit. Learn to back off. Learn to back off. Huminga ng malalim, upuan, pag-usapan. Okay, ano ba problema? O ito gagawin natin, magpaliwanagan ng maayos. And in doing that, he found what? A course of action that ultimately led his people back on the walls and back to the business of rebuilding. Nung nag-usap-usap siya ng mga leaders, nalaman nila ang problema. At ano nangyari? They found a resolution, they found a solution that leads them to go back in rebuilding the walls. Kung hindi niya na-resolve ni Nehemiah, it will take them like 100 days. But because he learned the principle of backing off, not to be carried by his anger, nag-meeting, nangyari ang dapat mangyari. Second thing, ano matutunan natin kay Nehemiah? Nehemiah next revealed that there is a time to stand up. You back off, but there is a time that you stand up. Tayuan mo kung ano yung tama. Tayuan mo kung ano yung gusto mo mangyari. He boldly stood up and he confronted those people who he believed to be wrong and whose actions had initiated the conflict. Okay. May mga tao kasing ganito. Yung sinabi ko kanina, yung sabi lang. Kontra lang. Nakukuha natin?
Pag tinayuan mo at alam mong tama, led by the Holy Spirit ka, na ang gagawin mo is for the glory of God, na ang gagawin mo is for the benefit of the church, na ang gagawin mo is for the benefit of everybody in the church, na lahat ito paglilingkod sa Panginoon, tayuan mo. Okay, mag-meeting tayo. Number 1, back off. Huwag magpadala sa galit. Pangalawa, magpaliwanagan. Okay, sige kapatid. Can you please explain what are you trying to insinuate? Can you please explain what are you trying to say in this council? Kasi ako ito, kaya ako gagawin to. The reason why I will do this, I want to do this is because for the benefit of the church. We want to rebuild the temple, rebuild the walls. O ano masasabi mo? And then you will see. Kaharap ang council. Maririnig kung may katwiran ba o wala. Verse 7 to 9, mga kapatid, sabi niya dito, nagpasya akong harapin ang mga pinuno at mga hukom. Pinaratangan ko sila ng ganito. Ano't nagawa ninyong magpautang ng may tubo sa inyong mga kababayan? Kaya't tinipon ko ang mga tao sa isang pangkalahatang pulong. Sinabi ko, sinikap nating mapalaya ang ating kapwa Hudyo na naipagbili sa ibang bansa. Ngayon na may kayo ang nanggigipit sa kanila upang ipagbili ang kanilang sarili sa inyo na mga kapwa nila Hudyo. Ano nangyari? Hindi makapagsalita ang mga pinuno. Dito nirebuke ni Nehemiah, mali ang ginagawa nyo. Dapat kayong matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti upang hindi tayo hamakin ng mga pagano. When you talk to people, when you gather them in a meeting, when you seek the counsel of the people, sige, total nagkakagulo, hindi ako magpapadala sa galit ko. Come to this meeting. Humarap tayo dito. Ano ang point ninyo? And here, Nehemiah boldly told them, pansarili nyo hiniisip ninyo eh. Ito para sa ating lahat. You stood up. Tayuan ninyo. Lalo na pag alam ninyo na ang Diyos ang kasama nyo. Yan tinatawag na mga conflict resolution never means simply backing off and always giving in at any cost. Hindi. Yung conflict resolution, hindi porkit umatras ka, hayaan mo na mangyari yung hindi dapat mangyari. Why? Because even Jesus Christ, yung kanyang Sermon on the Mount, He pronounced a blessing. Saan? Sa mga peacemakers. Hindi peace lovers. Peacemakers. Hindi peace lovers. Matthew 5 verse 9, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Ibig sabihin, may gagawin ka. There are some people ganito eh. Okay, hindi na lang ako kumibo eh. Ayoko na lang ng gulo. Hindi na lang ako kumibo. Anong ginawa mo? Alam mong mali. Ayoko ng away. Ayoko ng gulo eh. Ayoko madamay. Ang tawag dyan, peace lovers. Paano naman sila? Paano naman yung iba? Ang sabi ni Jesus Christ, peacemakers. If you know how to obtain that peace and the Holy Spirit is leading you to produce, to create, to suggest peace, do it. Blessed are those who are peacemakers. Nehemiah obviously is a peacemaker. Bakit? Kinounsel niya eh. He did something. And something happened. Same thing in life. Tatandaan niyo yan. You back off, wag magpadala sa galit, wag magpadala sa emotion, and then seek the counsel. Mag-usap, harapin, upuan, tayuan ang katotohanan. Bakit? When you do that, you become a peacemaker. Ano sabi ng Bible? They will be called children of God. There are times that we must stand up. There are times that we must stand up and make peace with others. Hindi pwede yung ganito. Para wala na lang gulo, di na lang kami nagpansinan. Para na lang walang away, nahayaan ko na lang siya. It's not good. Blessed are the peacemakers. Para matapos, i-resolve ang conflict, pag-usapan. Halimbawa, mayroon kang nainis ka sa kanya. Papasok ang forgiveness, reconciliation, because of the Holy Spirit. Peacemaker eh. Okay. Masama loob mo sa akin. Pasensya ka na ha. So, patawarin mo ako. You are making peace. May nagawa ka sa akin.
Nagtampo ko sa iyo, kaya ako nagkaganito. Halika, mag-usap nga tayong dalawa. That's how you do it. That is how to become a peacemaker. Pangatlo, that I have learned from Nehemiah. Nehemiah revealed to us that there is a time to give in. There is a time to give in. Yes, back off, stood up, to give in. There is a time to give in. Why? Because he allowed others to save face and knew that it was far more important to give in what? A few non-essentials. Ano ibig sabihin nito? Okay, basahin natin yung Nehemiah 5:10 to 11. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Ano yung dapat nating i-give in? Bakit sinasabi dito na whenever we rebuild the temple, the walls, there are times that we need to give in. Ibig sabihin magparaya, hayaan. Bakit kamo? Sabi dito, bine-bless daw ni Lord yung mga pine-persecute because of righteousness. Pagka pine-persecute ka, pagka iniinsulto ka ng mga tao, pag sinisiraan ka, pag alam mong tama ang ginagawa mo, at ginagabayan ka ng Panginoon, hayaan mo sila. Huwag mong labanan. Blessed are you when people insult you. Pag iniinsulto ka, pag pine-persecute ka, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Alam mong wala kang ginagawang mali. Alam mong tama ang ginagawa mo. Alam mo ang ginagawa mo para lang kay Lord. You know that all the things that you do give glory to God. Natural. Maraming taong magagalit sa iyo. Babangon ang lahat ng demonyo para siraan ka. Babangon ang maraming demonyo para insultuhin ka. Kasi ginagawa mo tama. Tandaan ninyo yan. Pag gumagawa ka ng tama, mas maraming magagalit sa iyo kaysa gumagawa ka ng mali. That's true. It is always best in our own relationships to lose a few little insignificant battles in order to win a much bigger war. Sometimes, mga kapatid, sometimes there are battles in our life. May mga laban tayo sa buhay. May mga laban tayo sa buhay na pag inintindi mo yung maliliit na bagay na yan, madidistract ka lang. Huwag mong pansinin, hayaan mo sila, and you will win a much bigger battle. Okay? Yung binasa ko kanina katuloy, it is the continuation of chapter 9 ng Matthew. Puro blessed yan. Blessed are the peacemakers. Pagdating sa 10:11, blessed are those who are persecuted. Blessed are those when people insult you. I-memorize niyo yan, mga kapatid. Memorize it. Because in Nehemiah chapter 5 verse 10 to 11, it is the same. He give in. Nagparaya si Nehemiah. Kung maliliit na bagay din lang naman, huwag nyo nang pansinin. Bakit? Kasi ihihinder niyan. O magiging sagabal yan sa mas malalaking bagay na nag-iintay para sa iyo. Ang tawag dyan, insignificant battles. Those insignificant battles, mga walang kwentang bagay na madidistract ka lang, you will lose a much bigger war. That's true. Nehemiah was not showing weakness by allowing others to have their insignificant words to him. Hindi pinansin ni Nehemiah, even in us, hindi ibig sabihin mahina tayo. Hindi ibig sabihin nagpapatalo na tayo. Walang kwenta Bakit papatulan? Walang kwenta bakit pag-aaksayahan ng panahon? Di mas ilaan natin, i-focus natin yung sarili natin sa mas makabuluhang bagay. That's true. Hindi kaduwagan ang umiwas sa away. Tandaan nyo yan. Okay? Hindi porkit umiiwas ka, duwag ka na. Hindi porkit umaatras ka sa laban, duwag ka na. Ibig sabihin lang noon, may wisdom ka. Amen. Can I see an amen to that? Applicable sa buhay natin ito.
Applicable sa buhay natin ito. Hindi lahat ng tumatakbo sa away duwag. Ibig sabihin lang nun, may wisdom ka galing sa Panginoon. Ipinakikita mo lang, same like Nehemiah, he was showing strength that there is too many conflicts are left unresolved because some people insist that they must win every little argument and point. Ako yung pastor na makikita ninyong never nyo ako maririnig na makipagdebate. Yes, I will never debate to any pastors, to any preachers because I know what I stand. I know where I stand and I know my faith, my theology, and my belief. Hindi porket may nakausap ka, magdidebate na kayo. No. May mga tao talagang ganun eh. Gusto nila lagi silang panalo. Gusto nila every little bit of discussion, gusto nila pinapakita nilang, I am on top of you. I am better than you and I must win. Ngayon, kung sa tingin nilang panalo sila, ibigay mo. Ibigay mo ang trophy sa kanila. Tandaan natin, the wisdom of the Lord, the knowledge and the truth will always prevail. And lastly, mga kapatid, are we learning here? Salamat sa inyong mga amen. Amen. Applicable sa buhay. Amen. Amen. Salamat po. Okay? Tandaan nyo yan ha. Every little argument, kung wala rin lang kwenta, ibigay na ninyo. Ang importante, lagi kayong panalo kay Lord. Finally, number 4. We can see in Nehemiah that there is a time to reach out. There is a time to reach out. Bakit? Si Nehemiah, he built bridges, not barriers. Yung tatlong shinare ko sa inyo, apply this in your life. Always build bridges and do not build barriers. Reach out to people. Become a bridge, not a barrier. Pag Kristiyano ka, dapat nakaka-encourage ka, hindi ka dapat nakaka-discourage. Pag Kristiyano ka, you are a peacemaker, not a war maker. Pag Kristiyano ka na, believer ka na ni Jesus Christ, you build the bridges of love. You don't burn bridges. You build bridges. With what? With tender perseverance. With tender persuasion. Nehemiah reached out. He pleaded with the people to move what? Their past differences in view of what? Everyone's higher calling. Yes, that's true. Bakit? May mga taong hindi naniniwala. There are many people who did not support him. Pero he built bridges. He gave them hope. Teka muna, hindi ito panahon para tayo mag-away-away. Hindi ito panahon para magpataasan ng pride. Hindi ito panahon para magselusan, mag-inggitan, taking advantage of everybody. This is a time to rebuild the wall of Jerusalem. He built bridges, mga kapatid. Sabi dito, as far as possible, we have bought back for our fellow Jews who were sold to the Gentiles. Now you are selling your own people only for them to be sold back to us. They kept quiet because they could find nothing to say. Basahin ninyo Nehemiah chapter 5 verse 8 to 13, mga kapatid. And what was the result of the fourfold approach? Back off, stood up, give in, build bridges. Anong sabi ng buong assembly? All the assembly said, Amen, and praise the Lord. Then the people did according to this promise. Verse 13, babasahin ko sa inyo. I also shook out the folds of my robe and said, in this way, may God shake out of their house and possessions anyone who does not keep this promise, so may such a person be shaken out and emptied. At this, the whole assembly said, Amen, and praise the Lord. Ano ibig sabihin nito? When you learn the 4 strategies of Nehemiah, lalo na yung pinakahuli, apply natin sa church. Apply natin sa pamilya natin. Apply natin sa trabaho natin. God called you to be a leader. Ibig sabihin ganito.
We do everything for the glory of God. No name, no glory, no personal agenda. Lahat gagawin natin ito. Hindi ito panahon para ipilit natin. We insist our own intelligence, our own ways, our own thinking, but we do it by the presence and the knowledge and the agenda of the Lord. At lahat sila nag-agree. Sabi nila, praise the Lord. Now, where can we see Jesus? You can see Jesus Christ walking through these pages in Nehemiah. You and I were in conflict with Him. Yes, nagkaroon tayo ng conflict. Tayong mga tao against sa ating Panginoon Diyos. We had gone our own way. We had all sinned and fall short of His glory. Romans 3:23. So what did He do? What did Jesus Christ, what did God do? He backed off in His darkest hour. And we saw Him beneath those old Gethsemane garden. Doon sa olive tree ng Gethsemane garden, He backed off. Nag-pray siya doon eh. Nag-isip ang Panginoon Diyos. He backed off and took counsel with His own heart. Nung time na yun, Jesus Christ backed off. Nag-pray si Lord. Nag-pray si Jesus Christ. Anong sabi niya? Let your will be done. Sabi ni Jesus Christ, take this cup of me. Pero kung will mo, Lord, sige. Nag-pray muna siya. First things first. He backed off. In His darkest hour, when He was praying that night. Pangalawang ginawa ni Jesus Christ, He stood up. Tinayuan niya. Tumayo siya sa harap ni Caiaphas, the high priest. Tumayo siya sa harap ni Herod, yung tinatawag na the puppet king. Tumayo siya kay Pilate, the Roman governor. Tinayuan niya kung sino siya at anong katotohanan. When Jesus Christ was asked if He was the Son of God, anong sabi ni Jesus Christ? You rightly say that I am. They all ask, are you the Son of God? He replied, you say that I am. He backed off in that olive tree garden, in the Garden of Gethsemane. He stood up. Nung tinanong siya, hindi sumagot si Jesus Christ na, joke lang. He knows the truth. Tinayuan niya. And next, He gave in. Hindi siya pinagtulakan. Walang pumilit sa kanya. He gave in. Anong ginawa sa kanya? Tinulak, sinaktan, pinarusahan, nilait, ininsulto. He was insulted, he was mocked. They even spat on him. He gave in. Anong sabi ng Isaiah 53:7? He was led as a lamb to the slaughter. Yes, that's what He did. Nagparaya, tiniis niya ang panglalait ng mga tao. Tiniis niya ang pananakit ng mga tao. And finally, Jesus reached out and He was suspended between heaven and earth on a cross. Yeah. Yung kanyang kamay na nakabuka with arms stretched out, Jesus reached out, imploring us all to be reconciled to God. Yes, the same Jesus we can find in the 4 strategies of Nehemiah to rebuild the wall of Jerusalem. As he is about given the task of rebuilding the wall of Jerusalem, same thing. Si Jesus Christ has the task of rebuilding our own broken walls. During the rebuilding process, Nehemiah had a point with this entire team.
Meron siyang trumpeter that is always close and constantly by his side. May trumpeter si Nehemiah. Anong instruction ni Nehemiah sa trumpeter? Wherever you hear the sound of the trumpet, rally to us there. Our God will fight for us. In our world today, mga kapatid, there are all kinds of men and women who give aid in Christ's own rebuilding processes. Yes, merong mga assistant, alalay, na nagrarally before the Lord. May mga babae, may kalalakihan, ang tawag dyan, preachers, missionaries, teachers, laborers, pastors, laypersons, and they are scattered all along the wall. In some places, the ranks are very small. Pero meron tayong isang commander, si Jesus Christ. The Lord Jesus Christ, He is the rallying point for all of us under His service. One day, we will hear His trumpeter, and they will give the final trumpet sound. Yes, we will lay down our tools. We're gonna leave our workstations, and we're gonna rally around Him when He comes to receive us as His own. Si Nehemiah may mga trumpeters. Pag tumunog ang sound ng trumpet, maglalapitan sila, mag-a-assembly sila kay Nehemiah. Same thing in us. Si Jesus Christ, as Nehemiah during the broken walls of Jerusalem, may mga trumpeters. Na pag tumunog ang trumpeters, maglalapitan tayong lahat kay Jesus Christ. That's the reason why we have morning devotion. This is the sound of the trumpet in the days of Nehemiah, because the morning devotion family will always lead us towards Jesus Christ. The Bible is the Jesus book. It is all about Him. He is right here in the book of Nehemiah. Jesus Christ is the rebuilder of our broken walls. Lahat tayo, bagsak ang wall ng buhay natin. But when you come to Jesus, He is the rebuilder of our broken walls. He will rebuild our broken lives. I hope and pray, mga kapatid, that we have learned a very powerful lesson, a very powerful revelation of the Lord in the life of Nehemiah. Come to Jesus, allow Him to rebuild the broken walls. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang kay ganda. Salamat, Panginoon, for rebuilding our lives. We praise You, we love You, that the more we plant a seed to Your kingdom, it is the fruit of the rebuilding of the walls in our life. Whenever we serve You, with our time, with our treasures, with our talent, Lord God, we declare that all the broken walls of our life will rebuild by Your glory, by Your power, and by Your presence. We love You, we honor You. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong. Bumabati na isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. Mamayang gabi po, 7 p.m., meron po tayong mentoring tonight, mga kapatid. Okay? Just look at the announcements that we are playing sa ating pong ending, and then you will see the Zoom ID. You can join us. Laging tatandaan, mga kapatid, He is the rebuilder of our walls. Stay close to Jesus and stay blessed. At wag na wag kakalimutan, we are blessed by God. I love you all, mga kapatid, with the love of the Lord.